kasabay ho ng unang araw pagdinig ho sa impeachment hearing laban ho kay VP Inday Sara Duterte, aba ha, mga kababayan, mukhang tinabla na ng false Asia survey itong si VP Inday Sara Duterte, itong mga DD-shit Ano nangyari dito sa Pulse Asia survey? Ang nakakagulat pa rito, inilabas ho nila ito sa unang araw kasabay ho ng impeachment case na kung saan halos lahat ho ng elements ng impeachment case ni VP Inday Sara Duterte, lahat ho panalo ho yung boto. Ang bumoboto lang ho dyan yung isang congressman matanda. Si, anong apelido nun? Yung nakaraang partner ni Suntay. Sino ba to? Ropus ba yun? Si Congressman Ropus. Yun lang ho ang bumoboto. Si Rodriguez Ropus. Tapos wala na. Yun lang ho ang bumoboto. Halos, kanina, ewan ko, ongoing pa ba yung hearing? Kanina, parang lahat ho, nasa 9-0 na. Meaning, 9-0, siyam na ho yung napag-uusapang impeachment case na elements laban ho sa kanya. Tapos, isa lang ho bumuboto. Lahat ho yung siyam na yun nagwagi. Pabor lahat na i-discuss lahat ito. I-hearing lahat ito. Tapos may mga subpina pa sa kanya mga bank accounts lahat. Mga salin lahat. Pati yung pangangalaga kay Ramil Madriaga. Pabor lahat ng mga congressman doon na kailangan maproteksyonan siya. Ilipat. Nako, naloko na. Tapos unang araw, durog na durog si VP Inday Sara Duterte ho dyan sa hearing. Nako, naglabas bigla ang Pulse Asia survey dito. Parang hindi yata maganda ito. Parang magagalit yata mga DDS nito isipin mo durog na durog si VP Inday Sara Duterte dyan sa hearing na yan. Tapos lahat ng elements ng hearing niya pabor. Pabor sa atin. Tapos naglabas pa ng ganitong survey. Naloko na. Ito ho, naglabas ho, bagong labas ng False Asia survey. Sabi rito, walang tiwala kay VP Sara. Mahigit kalahati ng mga Pilipino ang walang tiwala kay Vice President Sara Duterte dahil sa umano'y korupsyon ayon sa latest False Asia survey. Nako. Kung gaganyan-ganyan lang naman yung Pulse Asia survey, di walang problema, di ba? Kahit kayo mag-survey sa mga love life namin, no problem. Fresh one. Asan ba tayo? Fresh to, palakpakan mo natin yung Pulse Asia survey, mga kababayan. Pagka ganyan walang problema. Love na love ka namin. Ganyan lang ang ilabas mo. Walang problema sa atin. Huwag maintindihin yung mga DDs. Kakarampot lang yung mga. Kakaunti na lang yan Pulse Asia survey. Mas marami kami matutuwa sa'yo. Magtiwala ka lang. Kami bahala sa'yo. Gcash mo. Base sa resulta ng 51.1%, ang nagsabing hindi sila nagtitiwala sa Vice dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa katiwalian. Naloko na! Grabe, Pulse Asia survey. Ano nangyari? Ano nakain nyo? Ba't nagkaganito? Bakit bigla niyang dinurog si... Paano tingnan, ito, Pulse Asia survey, paano magiging relevant yung inilabas yung trust rating na si VP Sara tumaas tapos bandang uli ganito yung Press 3. Questionable yun. May punto ba tayo doon? Kasi nung nakaraan, yung mga nilalabas nilang trust rating, mataas yung kay Sara, mababa yung kay Pangulong Bongbong. Paano magiging relevant yung unang survey nyo ng mga nakaraan na mataas ang trust rating ni VP Sara sa mga Pilipino? Eto sabi nyo 50%, wala nang tiwala. Luzon, Visayas, Mindanao. Pero wala nang problema dyan, okay sa amin yan. Walang problema dyan. Tingnan natin, Base sa resulta, 51.1%. Ang nagsasabing hindi sila nagtitiwala sa bise dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa katiwalian. Pumangalawa naman sa mga rason, Pumangalawa naman sa mga rason ang pagbabanta nito sa mga tauhan ng administrasyon, habang pangatlo ang pagiging palamura at bastos ng Vice President.
ikaw ba naman, mga kababayan, isipin mo naman, kababae mong tao. Isipin mo, simpleng empleyadong babae sa isang maliit na kumpanyang pinagtatrabahuhan ng isang tao. Magmura ka doon sa loob ng pinagtatrabahuhan mo. Murahin mo ang isang ka-empleyado mo, ka-worker mo. Ano na tingin sa'yo, especially maririnig ng ibang tao doon sa kumpanya. Maririnig ng management. Di ba? Kahit anong sipag mo, kapag ganyan ang attitude mo, tatanggalin ka. Sisibakin ka. Hiniwala kayo? Press 3. Diba? Kahit anong sipag mo. Kapag ganyan ang attitude mo, tatanggalin ka, sisibakin ka. Mawawala ang tiwala sa'yo ng mga katrabaho mo. Ha? Isipin mo, simpleng trabaho lang yon, simpleng mga empleyado lang yun sa malilit na ahensya. Isipin mo, Vice President ito, babae, ganun maririnig mo? Ganun ba ang dapat nating marinig sa pangalawang may pinakamataas na posisyon sa ahensya ng gobyerno? Maguho, sabi niya kay Amy. One of this day. Sabi ko sa kanya sa Jessa, sabi ni BP Sara, ganito yun. Sabi ko sa kanya sa Jessa namin, ewan ko kung nasend niya yon. Sabi ko sa kanya, one of this day, kukain ko yung bangkay ng tatay mo, itapon ko sa West Philippines. Di ba? Tapos sabi niya kay PBBM, toxic na ang relasyon namin. Kaya minsan napapabisaya na rin ako sa labas. Kaka-acting ko ng ganito. Kay PBBM, ano sabi niya? Toxic na ang relasyon namin. Narinig ko yun. Ay, niya ibigay yung relo. Na-imagine ko. Pato lang ko siya ng tolo at leeg. Isipin mo, maririnig mo yan, Vice President ka. Nari dito, kababaeng tao. Tapos si kababaeng tao, nakikipag-deal sa isang hard killer. Papapatay niya raw yung 3. Yung daw ang gantihan pagka namatay siya. Nujuk daw, nujuk. Sabi niya, wag na kayo mag-alala, ma'am. Nakipag-deal na ako. Sabi ko, pag ako namatay, gantihan niya si Speaker Martin, Felicia, BBM. Nujuk, ma'am, nujuk. Sige mo, babae ka, maririnig mo, Vice President ka. Gano'n maririnig mo sa Vice President? Ano pa? Inura pa yung 3. Piniay niya yung 3. Bongbong Marcos, sabi niya, Felicia, Martin Romualdez. Ang dami. Umarap nga lang niya sa reporter, may tinatanong lang yung reporter na maayos, ano response niya? Tanong! Maalala niyo yun, lumabas siya ng hospital, sa veterans, binabantayan niya kasi yung girlfriend niya. Girlfriend niya. Yung tauhan niya, si Zulaika Lopez. Hindi, kasi si Ramon Tulfo, sabi, girlfriend niya raw si Zulaika Lopez, matagal na sa Davao pa lang. Ano sabi niya? Tinatanong lang ng reporter, ano sabi niya? Tanong! Halos yung reporter, mamutla na, matakot na. Tatanong lang po. Sabi mo pa. Ay, politiko ka, gano'n ang i-response mo sa reporter? Si Pangulong Bongbong Marcos ba ginawa yan? May problema talaga rito sa babaeng ito, mga kababayan. Hindi man ako doktor, hindi man ako, may problema rito. May problema sa anger management ito. Asan na ba tayo? Pumapangalawa naman sa mga rason ang pagbabanta nito sa mga tauhan ng administrasyon, habang pangatlo ang pagiging palamura at bastos ng bise. Pero sa parehong survey, 12.8 ang nasabing may tiwala sila sa bise dahil sa kakayahan nito mamuno sa pagiging makamahirap. Putik. Paano mo masasabi ang isang empleyado ng gobyerno na kaya maging mamuno bilang presidente ng isang bansa tulad ng Pilipinas, sa DepEd lang ang daming bulilyaso. Isipin mo yung Nutribang programa ng gobyerno na 5 billion pesos na hindi mo nga alam kung nagastos talaga niya lahat yan. Isipin mo yung iba dun ano nangyari? Hindi na ipamigay sa mga bata, Luzon, Visayas, Mindanao. Ano nangyari? Nabulok. Inamag.
Walang napakinabangan, hindi nakarating sa mga estudyante. Kung ako yun, sekretary ako ng DepEd, isang ahensya ng gobyerno, galong kalaki yung bulilyaso, magre-resign ako. Nakakahiya. Susulat na ako kay Pangulong Bongbong Marcos, I'll resign. Pangulo. Magre-resign ako. Bulilyaso ko man, bulilyaso man ang mga nasa baba ko, tauhan ko, magre-resign ako. Bakit? Pag bulilyaso ng tauhan mo, dapat pananagutan mo. Bakit? Ikaw nasa ibabaw. Ikaw nasa ibabaw ng ahensya na yon. Ikaw ang sekretary doon. Isipin mo, billion, 5 billion ng budget. Tapos, libo-libo ang budget na dapat yung kwarto ng mga eskwelahan Luzon, Visayas, Mindanao, kumpunuhin. Hundreds lang ang nagawa. Magtatayo ng mga kwarto, libo-libo rin. Hundreds lang ang kwartong napagawa, Luzon, Visayas, Mindanao. Tapos ito pa, mga kababayan, according kay Congresswoman Luistro, fake news pa pala yung 125 million na naubos ng 11 days. Hindi pala 11 days. 7 days lang! 7 days lang. Naubos yung 125 million pesos. Sus, Mariose. Ha? Saan napunta yun? Isinagawa ang survey sa reason for trusting or distrusting the President and the Vice President sa magitan ng face-to-face interview sa 1,200 individual mula sa February 27 to March 2. Nako po. Obvious na obvious. Lalo na ngayon. Lalo na ngayon, habang ginagawa itong pagdinig ho ng impeachment laban kay BP Inday Sara Duterte, isipin mo, hindi ka kamatin. Sabi mo, bloodbath. Gusto mo ng bloodbath. Pangalawa, 60 ng abogado mo. Sabi mo, ready kayo, handang-handa kayo. Ano nangyari? Bakit no show? Putik. Pakinggan natin to, mga kababayan. Si Luistro. The Vice President has been invited to participate. She is reportedly prepared for a full-scale legal battle, a bloodbath, Nako. as it has been described, assembling a very large team of lawyers. She is apparently ready to face the accusations and defend herself at length. And yet it appears she will not even participate. We recall the words of Justice Antonio Tiham in the previous impeachment against Chief Justice Teka muna. Medyo maganda itong sagutin eh. Sabi ni George DC, ang duwag ng... hindi. Ito. Sino to? Ito. Sabi ni Reynaldo Gonzales, butata palagi si Tipos Rodriguez. Ayun sabi niya, butata. Alam mo mga kababayan, medyo confused ako kay Congressman Ropus Rodriguez. Mukhang nagpapanggap lang para lalong magmukhang... Ako hindi ko alam. Basta ibampil ko kay Ropus Rodriguez para bang yung pagtatanggol na kunyari yung mga impeachment ni BP Inday Sara Duterte, the way na maipakita lalo sa taong bayan na si BP Sara, yung mga impeachment case laban sa kanya, talagang may mga substance. Alam niyo kung bakit? Nung nakaraan yan bumoto sa lahat Diba, Press 3? Bumoto lahat yan sa impeachment ni BP Inday Sara Duterte. Naniniwala siya Ba't ngayon, kunyari, nagtatanggol-tanggol. Tatanggol-tanggol yung konti, tapos sosoplakin nung nila Congressman Luistro. Ano mangyayari? Hindi naman talaga impact kay Ropus Rodriguez yun. Impact talaga kay BP Sara Duterte yun. Parang ginagawa ni Ropus, magsasalita siya ng komento na hindi valid para lalong magmukhang tama yung impeachment ni Sara. Ka na! Congressman Ropus,
I like your style. Gusto ko yan, ha? Gusto ko yung mga laro mo. At saka nakakaya naman doon kahit isa, wala man lang magtatanggol kay Sara kunyari. Nakakaya naman yun, parang mga nangyari, talagang durog na. Maganda may isang konting sasabat. Oo, para magmukhang may nagtatanggol naman kahit pa paano. Tuloy natin. Lourdes Sireno. Failure to participate in the hearings before the Committee on Justice is tantamount to a culpable violation of the Constitution. Ayon sa pananaw na iyon, ang hindi pagharap sa proseso ay maaaring ituring na patuloy na paglabag sa saligang batas. Ang tanong ngayon, maaari rin ba nating sabihin ito sa Vice Presidente? Let us remember, the Vice President took the same oath. I do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties, preserve and defend the Constitution, execute its laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. Lahat ho ng kawani ng gobyerno, lahat ng opisyal ng pamahalaan, iisa ang panunumpa, iisa ang pamantayan, iisa ang pananagutan. Ang panunumpang ito ay hindi lamang pangako ng panunungkulan. Ito ay panata ng pagharap sa pananagutan at paggalang sa saligang batas. Correct. Dito sa komite, susundan natin ang saligang batas. Hindi natin tatalikuran ang ating tungkulin. Iyan ang inaasahan ng taong bayan. Hindi pag-iwas, kundi pagharap. Hindi katahimikan, kundi pananagutan. Sapagkat ang panunumpa ay hindi lamang binibigay. Correct, di ba? Pag nagmamaisog kayo rally, ba't kayo nagmamaisog? Transparency, accountability, freedom of speech, malayang pamamahayag. Si BP Sara Duterte mismo pumapatay ng ano niya, no? Freedom of speech, no? Si BP Sara mismo pumapatay ng ano niya, malayang pamamahayag. Ayaw umarap dun, Ha? Obvious masyado, Ma'am BP. Obvious na masyado. Totoo lang, ha? Mahirap na ipagtanggol ito, mga kababayan. Ang ganito, mahirap na ipagtanggol to. Obvious na masyado, halatang halata na. Halatang halata na. Sa simula, ito ay pinatutunayan sa bawat pagkakataon na tayo ay sinusubok. So regardless of the participation of the Vice President, and even in her absence, this committee will proceed. We will do our duty with resolve, without hesitation, and without delay. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama.